Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong gabi. Today is June 7, 2025. Again, disclosure po, no? This is a recorded episode. We are recording this episode ngayong araw din po ito, but at exactly 3:36 in the afternoon. Pero by the time na pinapanood nyo po ito, 8:30 na po. So gabi na po. Ano ba pag-uusapan natin? Alam po natin na isa sa mga pinakamainit na issues po ngayon sa ating bansa ay itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And nakailang beses na po natin napag-usapan itong issue ng delay, itong kalendaryo coming from Senate President Francis Escudero. And we know that the Senate as an institution, hindi lang po individual senators, are getting a lot of negative comments or flack from people online. Ang iniisip ko, I was curious, ano kaya yung opinion ng mga individual senators about all this flack that they've been getting, pati na rin yung kalendaryo na isinusulong po ni Senate President Francis Escudero. So for this particular episode, we decided to invite one of the senators. He can be considered as one of the senior members po ng Senate. I'd like to welcome to our program again si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang gabi and magandang araw sa inyo, Senator Sherwin, and nice to have you again dito po sa Facts First. Magandang araw, Christian, at thank you for inviting me to your show. Okay, I'm very sure aware kayo sa lahat ng mga negative comments coming from our fellow Filipinos regarding this delay in the impeachment trial, no? Unang tanong ko, no, are you in favor ba ron sa kalendaryo ng Senado ngayon when it comes to holding the impeachment trial? So from June 2 yung pagbasa ng charges, naging June 11. Well, Christian, this is no longer a matter of my decision or whether I agree or not agree. This is not a matter whether the other senators will agree or not agree. This is a matter of constitutional duty. We need to continue with the impeachment because yan yung nakasaad sa ating saligang batas. Very clear. I think you don't need to be a lawyer to understand that provision na kung na-transmit na sa Senado ang impeachment, dapat na ituloy ang impeachment hanggang matapos ang impeachment. Nakasulat doon hanggang judgment. So, ibig sabihin, kahit na sinediya na, kahit na recess na kami, dadating na kasi yung transition from 19th to 20th Congress, pwede namin ipagpatuloy yung impeachment proceedings hanggang magkaroon ng judgment. Pero curious ako, Senator, no? Kinonsult ba kayo ni Senate President Jesus Escudero dun sa unang kalendaryo? Di ba dapat February sana kung talagang tawag dito forthwith. Pero nagkaroon siya ng kalendaryo after elections. Were you consulted about this? My personal opinion on that one, Christian, dahil nandun ako sa Senado nung tinansmit sa Senado itong articles of impeachment. If I'm not mistaken, na-transmit siya around 5 to 6 p.m. At last February 5. Yes, last day na. Pinaka-last day na namin to before we go on the long election and campaign recess. Dahil every election and campaign, mahaba talaga yung break. Obviously, dahil 90 days yung campaign. So, nandun ako nung tinransmit ito at nung ang narinig ko sa mga insider sa Senado, nung tinransmit, syempre tinignan kung kompleto at tinignan yung mga records. Hindi na rin nagkaroon ng time para ilagay ito sa agenda. Dahil pag titignan natin yung mga last impeachment, kagaya kay Chief Justice Corona, kay former President Erp Estrada, binasa to on the floor. Nung binasa, ang intention sa pagbasa on the floor para ma-inform formally yung mga senador na nandito na sa Senado yung articles of impeachment. Kaso last day na at last hour na ibinigay sa Senado itong articles of impeachment. At sa pagkaalam ko, wala ring advance notice na itatransmit. Everything happened so fast. So may technicality in a sense na dahil hindi nabasa sa floor, walang formal recognition ang plenary kasi everything happens in plenary. No, walang formal recognition na nangyari sa plenary. Hindi ito ma-convene during the long break dahil wala ngang formal recognition in plenary. Pero kung kayo masusunod, kasi iba naman yung responsibility ng mga senador bilang isang impeachment court judges at saka bilang isang legislative body, would you have preferred na nagkaroon ng
trial even during the break before elections? Or amenable kayo rin sa gawin siya after elections? Well, depende ito sa House of Representatives, Christian, kung kailan nila itatransmit eh. Nakasalalay kami sa kanilang timing. Dahil kung titignan ulit natin yung Constitution, ang impeachment mag-uumpisa yan sa lower house at itatransmit. May different modes of tackling that impeachment in the lower house. Diba? Pwede through the committee level, pwedeng yung pag nakakuha na sila ng perma, papadala na kaagad sa Senado. So, depende talaga sa kanila yan eh. Pero kung gusto talagang maaga ma-tackle itong impeachment, dapat maaga rin tinransmit sa Senate para may time pa basahin on the floor at i-convene. Last day last hour, mabuti kung umaga na transmit yan, then at least nalagay sa agenda. Pero sa aking pagkaalam, late na transmit to, around 5-6 p.m. na, at nag-adjourn na kaagad ang Senate without reading the articles of impeachment. Opo. Nandun na tayo. Talagang tumagal din sa House of Representatives. Pero yung bola nandun na sa Senado. Ang tanong ko po, ano ba yung preference nyo bilang isang miyembro ng Senado? Dapat ba itinuloy yung hearing maski naka-break kayo before elections? Or agree kayo doon sa ginawa ni Senator Cheese na gawin siya after elections? Well, Christian, para sa akin, water under the bridge na ito dahil nandito na tayo after many months. Ang importante sa akin, this last 3 days, ay mabasa ang articles of impeachment sa floor dahil yan ang proseso at makonvene na kaagad dahil wala na tayong time So dapat talagang mabasa yan dahil yan ang naging practice in the past. So para ma-recognize yung articles of impeachment at makonvene na. At like I said, hindi na namin decision to o decision ni Senate President Escudero. Nakasaad to sa Constitution natin. So constitutional duty namin to na i-hear yung impeachment. Total, Christian, I'm sure you know this, hindi pa naman natin pinag-uusapan yung merits. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung evidence. Wala pa tayong pinag-uusapan or guilty or not guilty. Ang pinag-uusapan lang natin dito, matuloy yung article of yung impeachment proceedings dahil na-transmit na dito sa Senado. Senator, how do you feel about people suspecting that because of the delay, senators are protecting Sara Duterte? Hindi natin maalis sa isipan ng ating mga kababayan yan dahil ang impeachment is a political proceeding. Dahil ang mga judges, mga politikos. At obvious naman kung yung mga senators kung sino ang kinikilingan nila during the midterm elections. I think lahat naman tayo nakita natin yan. But having said, ang impeachment talaga is a political proceedings. Although, in the rules, sinabi a few times, I think 2 or 3 times, na dapat impartial yung mga senador at dapat maging fair yung mga senator judges natin pagdating sa impeachment. Kaya hindi natin maalis na may mga senador tayo na hindi natin maalis sa isipan ng ating mga kababayan na may mga senador na yung kanilang views ay iba pagdating sa impeachment. Okay. Siyempre, may mga colleagues kayo na talagang openly supportive of Vice President Sara Duterte. But once trial proceeds, do you think those colleagues of yours are capable of being objective looking at this case? Napakagandang tanong yan, Christian. I think yan talaga ang isa sa pinaka-importanting tanong. Dahil ang impeachment is a political exercise. I think madalas natin naririnig yan. Dahil ang senator judges, mga politiko ito. May kanya-kanyang mga partido, may kanya-kanyang mga political leanings, may kanya-kanyang mga kinakampihan, may kanya-kanyang mga kagalit. Iba-iba yung political leaning at ideya ng mga senador. But having said that, nasabi ko nga in the rules, nakasulot din mga 3 times na dapat impartial and fair ang mga senador. At dahil nga ito ay isang proceedings na titignan natin kung meron talagang sala-ola, dapat manaig. Above all else, yung impartiality at fairness ng mga senador. Dapat manaig yung kanilang pagiging fair
para pagdating dito sa impeachment. So, titignan dapat yung witnesses, titignan yung mga evidence na ipe-present, at dito tingin ko para sa akin dito talaga babagsak yung gaano katibay yung ebidensya for and against the accused. Okay. Yung impression po na because of this delay by the Senate is protecting Sara Duterte. Do you think bilang isang miyembro ng Senado po, is this a fair comment or suspicion on the part of the people? Tingin ko hindi siya accurate dahil maraming mga senador na nagsalita ngayon na dapat ituloy at sang-ayon sa Constitution. Marami na nagsabi na dapat sundan ang Constitution. Hindi, again, uulitin ko, hindi pa natin pinag-uusapan ng kaso dito. Pinag-uusapan lang natin yung proseso sa ating saligang batas. Lahat kami nanumpa na dapat susundin ang ating saligang batas. Dapat lahat kami nanumpa na itataguyod ang saligang batas. Dapat gawin natin yan sa ganitong mga panahon. At dapat manaig yung aming panunumpa sa saligang batas kaysa sa politika. No? Dahil yan ang aming sinumpaan. Lahat tayo, before we assume office, nanunumpa kami na to uphold the Constitution. Nandito na tayo ngayon. No? At nakasaad, sabi ko nga, hindi na kailangan ng abogado para basahin. Basta na-transmit ng House of Representatives, dire-diretso na ito hanggang magkaroon ng judgment. Kayo ba, ano yung pagkaintindi niyo rin sa nakasulat sa Konstitusyon regarding once you receive the articles of impeachment, trial shall forthwith proceed? How do you understand yung forthwith? Para sa akin, ang understanding ko dyan ay magko-convene na ang Senado bilang impeachment court at kung posible and walang mga schedule complications, dapat i-convene na kaagad. Yun na nga, nasabi ko nga, babalikan ko kasi yung February dahil alam ko yan ang nagiging sticking point ngayon. Pero nakita ko kasi na late na at late in the hour na rin pinadala sa amin ng House of Representatives yung articles of impeachment. At sa pagkaalam ko, walang paunang pasabi, parang lahat binilisan. Kaya nagkaroon na wala nang oras ang nangyari. So kung I think kung maaga-aga yan, pinadala sa Senado, iba ang situation ngayon. Iba kasi ang situation kung last day, last hour, iba situation kung first day, first hour. No, malayong yung nangyari. Opo. Pero ngayon, the fact na it's been more than 4 months since the transmitter of the articles of impeachment at hindi pa rin nagsisimula yung trial o yung mismong proseso, pati yung pagbasa ng articles of impeachment, don't you think that clearly violates that requirement by the Constitution that trial shall forthwith proceed? Well, sa akin, Christian, importante itong darating na linggo mag-umpisa yan. No, dahil nga sabi ko nga itong nakaraan na linggo, itong nakaraan na buwan nangyari na yan. But ang pinaka-importante, mabasa on the floor, mag-convene, at we proceed with the impeachment trial. At that should happen this week. Non-negotiable na yan under the Constitution because by end of Wednesday, tapos na ang session at patapos na ang 19th Congress. So importante na base sa mga precedents and tradition na mabasa siya on the floor. Pero maski matapos yung inyong legislative calendar, di ba? Magbe-break kayo sinidi would you prefer na magkaroon pa rin ituloy pa rin yung impeachment process, yung trial? Kung hindi man literally siguro magkaroon ng trial because of the schedule, pero gumulong siya during the break. I think ang para sa akin, pag na-convene yan, tuloy-tuloy na. Even though sinediya na, even though may mga recess in between, dapat tuloy-tuloy niya yan hanggang matapos. Kasi once na nag-umpisa na ang impeachment process, importante na magkaroon ng judgment. And it's better for the country na matapos to as early as possible. Dahil ang impeachment, whether we like it or not, very divisive yan. Magkakaroon ng kampihan, magkakaroon ng lalo na dito sa atin, no? Makikita naman natin yung boto ng Mindanao, boto ng Luzon, boto ng Visayas, iba-iba. So magkakaroon talaga ng hatian pagdating sa pananaw ng taong bayan. At hindi rin maganda yan para sa atin. So the sooner we finish it, hindi pa natin pinag-uusapan yung judgment, the sooner we finish it, mas maganda yan para sa ating bansa.
Tsaka ano yun mandato syempre ng mga senador po, no? Wala nang choice eh. Sabi ko nga, nung binabasa ko yung Constitution, wala naman elbow room, walang wiggle room para sabihin ng Senado na hindi pwedeng gawin yan. Nakasulat doon, dire-diretso. Ang only wiggle room namin yung judgment. Doon lang siya matatapos pag nagkaroon na ng judgment. If that's the case, at yun naman talaga yung nakasaad sa ating konstitusyon, anong tingin nyo rito sa draft resolution na inamin ni Senator Bato na galing sa kanyang opisina na pinapadeclare na yung de facto dismissal ng impeachment complaint against the Vice President? Well, una-una, papel lang siya. Hindi naman na-file sa Senado. At ang aking pananaw dyan, opinion, kung siya man gumawa yun, opinion niya yan. At pag-aanalisa niya yan. Pero hindi naman yan na formally na ihain sa Senado. At kaya walang effect yan pagdating sa usapin ng impeachment. At ako, ang pananaw ko dyan, gaya ng sinabi ko, walang wiggle room, walang elbow room para hindi ituloy ang impeachment. Walang sinabi ang saligang batas na may ganito or inordinate delay, kasi ang argument inordinate delay or iba pang mga dahilan. Ang pwede lang mangyari, ituloy at magkaroon ng judgment. Very strict ang Constitution dyan dahil nga ito dapat rin maintindihan, Christian, ng ibang mga kababayan natin. Hindi lang naman, pagdating sa impeachment, hindi lang Vice President ang iniimbestigahan dito. Kasama na dyan ang Presidente, kasama na dyan yung Chief Justice, kasama na dyan ng Ombudsman, kasama ng lahat ng constitutional bodies. So, importante itong prosesong to dahil kung, for example, nagkasala ang Ombudsman, no? Importante na meron ring nag-iimbestiga at meron rin tinitignan kung ano yung kanyang ginawang hindi maganda para sa ating bayan. At yan ang trabaho ng Senado. No? Okay. Imbestigahan ng mga ganitong personalidad para magkaroon ng pananagutan o accountability. Doon naman po sa pinupursu ni outgoing Senator Francis Tolentino, sinabi niya, di ba, nung huling manifestation niya, pag hindi raw natapos ito by June 30, dapat daw madeklara na functionally dismissed itong impeachment complaint against the Vice President. Do you agree with this? Well, Christian, malaki ang respeto ko kay Senator Francis Tolentino dahil alam ko sa among all the senators, siya lang ang may 3 PhD, no, sa Amerika. So in terms of intellect and knowledge, malalim yung kanyang pananaw sa mga ganitong bagay. Pero ang aking pananaw ay iba, no? Na ang Senado ay isang continuing body. At yan ay sinabi na ng Korte Suprema on 2 occasions, so on 2 cases, na ang Senado ay isang continuing body. At may mga ginawa siyang continuing body sa mga ganitong instances, sa mga ganitong sitwasyon na mayroong impeachment at kailangan ipagpatuloy ang impeachment. Dahil kung isipin mo, Christian, kung ang Senado ay magto-terminate in 19th Congress, dapat ang disenyo na ginawa before, lahat ng 24 mag-i-elect, lahat ng 24 matatapos. Pero hindi disenyo eh. Dinisenyo niya ng 24 mag-i-elect, 12 ang mag-i-elect, 12 ang mananatili para dire-diretso pa rin yung usapin pagdating sa impeachment. At sa mga ibang bagay pa, yung tinatawag nilang mga quasi-judicial functions tulad ng yung Presidential Electoral Tribunal. So may nakadesenyo siya na tuloy-tuloy kung may mga ganitong sitwasyon. So sa inyo maliwanag na continuing body, so pwedeng tumuwid from the 19th to the 20th Congress yung trial? Correct. Hindi matatapos kasi itong impeachment in 1 month. Tingin ko hindi pa nga kaya in 2 months. Baka mas mahaba pa. Depende yan, ha? Depende yan sa submission ng prosecution. Pero regardless kung gaano kahaba, ako ang pananaw ko niyan, tatawid yan sa 20th Congress because ang Senado ay nakadesenyo na maging isang continuing body. Aalis lang yung 12, babalik ulit, papalitan ng 12, pero yung kaso tuloy-tuloy pa rin. At ibang trabaho yun ng mga senador, hindi po ba? Hindi siya legislative function eh. Yeah, may mga nagsasite yung sa rules namin, yung Rule 44 or Section 123. Pag binasa mo yun, it only applies to the legislative function. Tama yun, na lahat mag-e-end pagdating ng katapusan ng 19th Congress. Pero that only applies to legislative activities tulad ng bills, oversight,
tulad ng resolution, lahat yan magte-terminate. Pero ito, quasi-judicial function, ibang function tong impeachment. Even yung Presidential Electoral Tribunal, ibang function rin yan. For example, sa PET, kung nagkaroon ng kaso ang presidente, di ba, ang presidente 6 years Diba? Tatawid talaga siya ng susunod. Hindi naman magte-terminate yung kaso niya pag natapos yung one Congress. Tuloy-tuloy pa rin siya until matapos yung kaso niya. So isa rin kasi sa mga giniginit ni Senator Chis Escudero, sabi niya yung plenary powers ng Senate is supreme. Pero ang tanong ko, pwede niyo bang pagbotohan na hindi na ituloy impeachment trial as a plenary body? Is that even possible? Para sa akin, Christian, hindi possible yan kasi very clear ang Constitution Ang Constitution, sinabi pag tinransmit, convene and try and also render judgment at the end. No, kailangan na may judgment, hindi mo pwedeng walang judgment, nakabitin lang. So it has to have judgment. In other words, dapat matapos to. Whether you vote or not vote in favor, dapat matapos siya. So in my opinion, very clear ang Constitution dyan at hindi na dapat pagbotohan. Kayo ba, Senator, bilang isa sa mga veterano na po dyan sa Senado, no? This is your second term, no? Tama po? Second term na ako. Do you feel the pressure coming from the public? May mga nagkakasa ng rally, maraming maingay sa social media, at talagang dinidemand na gawin ng mga senador yung trabaho nila. Do you feel this pressure? Yeah, nafe-feel ko. At may mga nagsabi nga, I think si Senator Alan Cayetano, na hindi na si Vice President ang nasa on trial. Ang Senado na ngayon ay on trial, no? Narinig ko sa kanyang interview. Kaya marami nanonood kung ngayon, maraming pinapanood ang move ng Senado. Pero sabi ko nga, very clear naman ang saligang batas na dapat i-convene na siya. No? So, but ako, personally, nafe-feel ko talaga yung pressure. At maraming nagtatanong. No? At sinasabi ko nga na ganun, the same answer na wala naman na sa amin to hindi na namin decision to. It's not a matter of us deciding, but it's a matter of following our constitutional responsibility. I can only imagine kasi sa akin nga, kanina galing ako sa mall ang dami nagtatanong kailan ba yung trial? Lalo pa siguro kayo mga senador, di ba? Mga pa sa binyag actually, ganun rin yung mga tanong sa akin. Di ba? Babatiin kayo. So, kailan yung trial? Di ba? But alam rin nila, talagang itong this week parang malaking, lalo na sa mga political followers, alam rin nila na this week is an important week. Sa pagbasa ninyo, Senator Win, ano ba talaga yung dahilan kung bakit more than 4 months na hindi pa nagsisimula? Well, yun nasabi ko nga, no, yung timing. At sabi ko nga, pag maaga na bigay ito sa Senado, iba yung situation ngayon. I'm sure na i-convene na. Pero nabigay hindi lang last day, kundi last hour pa. No? So, hindi ko lang alam kung anong dahilan kung bakit last day at last hour. Kung tingin ko, kung talagang gusto nilang umpisahan to, dapat maaga. Kasi nag-start ang Senado is mid-January. No? Sana mid-January binigay na. May 1 month pa bago nag-recess for the campaign break. Sana nung 1st January binigay na para at least nabasa na yan at na-convene na. At nagtuloy-tuloy na. No? Nagtuloy-tuloy. Factor ba sa tingin niya yung Senate presidency? Yan ang suspecha ng iba na kaya hindi talaga mai-proceed pa ito dahil nanganganib yung Senate presidency ni Senator Escudero. What do you think of that? I think ko wala naman akong nakikitang ganun. Si Senate President naman ay na-explain niya mabuti kung yun na nga bakit hindi natuloy noong February. So napaliwanag niya naman ng mabuti kung ano yung mga technicalities. At may mga technicalities talaga na pumasok na beyond the Senate's control. Yun na nga, yung last day, last hour. Sana kung naabiso lang ng mas maaga, kasi matagal nang pinag-uusapan to sa House. Hindi lang malaman kung kailan ita-transmit. No? If I'm not mistaken, as early as the first week of December, may mga nag-file ng mga impeachment, pero hindi lang natatransmit. Kung na-transmit lang as early as December, then iba rin yung situation. No? So, nagkaroon ng ripple effect, in other words, nagkaroon ng domino effect rin, kaya umabot tayo sa ganitong punto. Pero as we speak, secure ba yung Senate presidency as far as Chis Escudero is concerned?
Christian, hindi ko masabi ngayon, no? Honestly, sa mga senators natin, hindi ko sila nakakausap sa ganitong itong topic na ito, pero sa marami sa ating mga senators naghahabol rin ng kanilang mga bills and resolutions. Kung napanood lang natin yung Senate last week, talagang natapos kami almost 12 midnight na every day para tapusin lang itong mga bills and resolutions. Ang very crucial kasi yung Commission on Appointments. For 2 straight sila nag-hearing from 9 a.m. all the way to in the afternoon dahil kung hindi mako-confirm yung mga colonels and military personnel, hindi sila mapropromote. At mag-aantay pa sila ng matagal bago sila mapropromote. So, nakita ko na yung Commission on Appointments for 2 days tuloy-tuloy. Alam ko this week ganun rin. Para lang matapos lahat ng mga commission on appointments confirmations. Pero syempre, nandun yung possibility na pagpasok ng 20th Congress, pwedeng ma-retain yung Senate presidency ni Senator Cheese o pwedeng mapalitan siya. Kasi ang isang lumulutang na pangalan, si former Senate President Tito Soto, nababalik sa Senado. Hindi po ba? Alam ko si Senator Amy Marcos nag-declare rin. Nabasa yes, ko. So, ganyan naman, in my experience, ganyan naman talaga tuwing may bagong Congress. Maraming mga interested maging Senate President. Of course, depende na yan sa party, depende na rin sa relationship, at of course, depende rin kung ano yung performance ng Senate President. Advantage lang si Senate President Escudero dahil incumbent siya. No? Nakaupo siyang Senate President. But ako, nakikita ko dito, pagtapos ng Wednesday, wala ng session, dito na mag-uumpisa yung usapin ng sino ba yung susunod na Senate President natin dahil next na yan is SONA na. No? Pero kayo, hindi pa kayo nagko-commit sa kahit kaninong contender? Hindi pa namin na pag-uusapan ng itong mga huling mga araw dahil nga puro bills ang pinag-uusapan namin. No? At of course, ito impeachment. No? But mostly bills ang napag-uusapan. Okay. Again, speaking of delay, no, kasi marami nag-iisip, ano ba talaga yung dahilan dito? Of course, you made your explanation na po, no? Pero yung idea na takot lang ang mga senador kay Sara Duterte, kaya ayaw simulan yung trial, how do you respond to that? Well, like I said, babalik pa rin ako sa Constitution, hindi sa takot o hindi takot, but ito yung mandato natin Ito yung sinumpaan natin na sundan at tangkilikin ang saligang batas natin. At ako mas dapat matakot tayo sa taong bayan kung hindi natin sinundan yung ating sinumpaang mandato na sundan ang saligang batas. Yun kasi ang ating promise sa taong bayan na susundan natin yung ating constitution. At ang constitution natin ang pinaka-basic or fundamental law of the land na nakasaad doon lahat. No? At isa nga dito ang pananagutan ng iba't ibang personalidad. Presidente, Vice President, Constitutional Commissions, Constitutional Personality, lahat sila may pananagutan pagdating sa accountability. No? At Senado lang ang bukod-tanging institusyon na pwede silang panugutin through an impeachment. Tsaka, di ba, para maiwasan na yung possible constitutional crisis, kung hindi gawin ng Senado yung trabaho nila, pupunta pa sa Supreme Court. Kung utusan ng Supreme, di ba? Mas magulo Mas magulo yun. Kaya I agree with you 100%. Sabi ko, mas magulo yun. Dahil nga, may 3 equal branches tayo, co-equal branches. At magulo kung yung isang branch ay uutusan pa yung isang branch and vice versa. So, mas magulo yun. Tama ka doon. At magkakaroon ng crisis. No? Kasi paano pag sinabi ng Senado, ayaw namin makinig or vice versa, no? Then magkakaroon ng mas magulo pa yung sitwasyon. Tsaka yun nga, Senator, no? How would that reflect on the Senate as an institution tsaka on individual senators? Yung simpleng trabaho na maliwanag, nasa konstitusyon, ayaw gawin. Di ba? Para bang ang sama nung dating nun as far as the children is concerned. Well, ito kasi yung sistema natin ng check and balance. Kahit na nga yung mga constitutional bodies na linikha ng ating saligang batas, diba? Yung Ombudsman created by our Constitution, ang COA created by our Constitution. Itong mga bodies na ito ay created by our Constitution. Pero hindi ibig sabihin na wala silang pananagutan sa taong bayan. Meron din silang accountability. At yung accountability na yan ay pinapatupad yan ng Senado through an impeachment. So, in other words, kung
pinalabnaw natin ang proseso ng impeachment. Pinalalabnaw rin natin yung accountability ng iba pang mga constitutional personalities tulad ng ombudsman, tulad ng COA or tulad ng Civil Service Commission. Lahat ito ay lalabnaw, no, yung pananagutan nila. Okay. Finally, Senator, doon sa mga nagtatanong, factor ba yung mismong si President Marcos na nagsabi ayaw niya ng impeachment? Naka-apekto ba ito doon sa delay ng impeachment trial dyan po sa Senado? Hindi siya naka-apekto sa delay, tingin ko. Pero siyempre, kahit papaano may epekto rin yan sa konsiderasyon pagdating na sa merits. I think magkakaroon yan ng epekto dahil siyempre presidente ang nagsabi ng ayaw niya ng impeachment. So, tingin ko magkakaroon yan doon pagdating na sa merits. Pero whether ayaw niya o gusto niya, hindi niya na decision to eh. No, dahil nga it's very clear pag nag-transmit na sa Senado yan, wala na tayong magagawa kung hindi ipagpatuloy nilang yan hanggang matapos at magkaroon ng judgment. So tingin ko hindi na opinion ng ating Pangulo sa ngayon kung matutuloy yan o hindi matutuloy. Okay. Senator Sherwin Gatchalian, maraming salamat po and nice to have you again dito po sa Facts First. Thank you, Christian. Maraming salamat. Have a nice day po. Thank you. Yan po si Senator Sherwin Gatchalian. Ayan mismong miyembro ng Senado. At least sa kanya maliwanag kung ano yung nakasaad sa konstitusyon. Walang choice dito yung mga senador. Mandato po nila yon sa ilalim ng ating konstitusyon. Of course, whether they like it or not, totoo rin naman na late yung pagkakatransmit ng articles of impeachment. Pero that's beside the point. Dahil yung bola nandiyan na po sa Senado. And they need to perform their mandate under the Constitution. So let's see. Very interesting yung mangyayari sa June 11, kung matutuloy man yung pagbasa ng articles of impeachment. But let's not stop there. Dahil tingnan pa rin natin yung mga susunod na magiging hakbang ng Senado kung talagang gagawin nila yung kanilang trabaho. Okay? In the meantime, papaalam po muna tayo. Meron pa po tayong susunod na live episode. In the meantime, ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat. See you in our next episode. Thank you.